magandang paraan para ang lalaki naman ang mapraning kakaisip sa iyo. Yes. So gusto mo bang mangyari ito? Na instead na ikaw ito yung napapraning, is babalik na rin natin na siya naman dapat ito yung mapapraning kakaisip sa iyo. So una nga sa lahat, kailangan natin talakayin muna kung bakit napapraning yung isang tao. Kung bakit ka rin napapraning sa kanya. Dahil nga po ito sa kulang sa kaalaman about sa kanya or tungkol sa kanya. Tama? Yung tipong mapapraning ka, uy teka lang, saan na naman kaya ito? Bakit hindi nag-a-update? Sino na naman kaya yung kasama neto? No? Ano na naman kaya yung plano neto? Ano na naman kaya yung gagawin neto? So ibig sabihin, may mga katanungan ka sa iyong isipan na walang kasagutan. So and then, yung gumagawa neto sa'yo is kampanting-kampante. Na yung tipong wala siyang pakialam sa'yo, that's why hindi nga siya nag-a-update eh. Yes. So ang magiging resulta is ito ngayon, napapraning ka. Oh. And isa na nga rin po is dahil maaari na sinira niya yung tiwala mo. So that's why napapraning ka rin sa kanya sa ngayon. Nako, baka magloloko na naman ito. Baka may kachat na naman itong ibang babae. Oh, no. Yes. So diba, ibig sabihin marami talagang umiikot na mga katanungan sa iyong isipan na walang kasagutan. No? So again, yun po ang dahilan kung bakit napapraning yung isang tao. Siguro may hint na rin kayo kung ano yung dapat nating gawin or magandang gagawin para mapraning din siya na para mabibigyan din siya ng palaisipan about sa'yo. So una nga sa lahat utol, no? Kasi given naman na mahal mo yung tao na ito. Pero kung dati na minamahal ka rin ng taong ito, nagpapakita siya ng interest, na pinapakita niya rin yung lahat-lahat para mapaibig ka, is ito din yung rason or dahilan kung bakit ka na-fall. Tama? Dahil din sa mga gawain niya. Dahil din sa mga pinapakita niya. No? Through his actions ay dito ka na-fall in love. Kumbaga pa, nag-reciprocate lang. Yung gawain mo sa dahil din sa mga pinaggagawa niya. Dahil minamahal ka niya, ito ngayon, minamahal mo rin siya. Oo, noon. Pero ito ngayon, utol. No? Kung nakukulangan ka sa mga kasagutan na kung ano man yung mga sumasagabal sa iyong isipan, is dahil lang din po ito sa partner mo na sigurado nag-fade out na yung pagmamahal sa iyo. So again, di ba? Kailangan mo lang, wala kayong ibang gagawin, na kayong mga babae ay dapat mag-reciprocate lang kayo. Sa kung ano yung pinapakita ng lalaki ay dapat dyan lang din kayo magbabase. Na kung binabaliwala ka is dapat babaliwalain mo na rin. Na kung hindi ka niya minamahal, bakit mo pa ipupush na mamahalin yung tao na ito? Kasi nga, magre-reciprocate ka lang dapat. Na kung hindi ka niya minamahal, then, yun na nga, bakit mo pa i-push? So nakikita mo na nga binabaliwala ka, so kailangan mo siyang i-pull back. No? Kailangan mong ihinto or kailangan mo munang tumigil. Uy, teka lang. Bakit kaya binabaliwala ako neto? Bakit kaya hindi na siya nag-a-update? Bakit kaya parang may kulang na mga katanungan, no? Na walang kasagutan na parang hindi niya binibigay sa akin yung sagot. Na instead gawain sana ito ng isang tao na nagmamahal. Na kahit hindi mo na uutusan, na kahit hindi mo na i-remind sa kanya na, hoy, saan ka na? Hoy, ano yung ginagawa mo dyan? Hoy, sino yung mga kasama mo? Diba? Na instead, gagawin mo yun is dapat siya na ito yung kusa na magpaparamdam sa'yo. Na babe, andito ako. No, na mag-a-update. Na babe, ano yung mga kasama ko? Yes, kukuha pa siya ng picture o di kaya istatawagan ka, mag-video call para mapatunayan na yung mga kasama niya is totoo nga sa kung ano yung mga sinabi niya. No? Ginagawa ito ng tao utol para maibsan yung kapraningan mo. So that's why ginagawa din ito ng tao dahil yun na nga is may pakialam siya sa'yo or may pag-alala siya sa'yo. Oy, teka lang, baka mapraning yung partner ko. No? Kasi dati nga nasira yung tiwala niya sa akin eh. Kasi nga mali yung pagkakaintindi niya. So ngayon, para babawiin ko ito,
para makabawi man lang is kailangan kong mag-update palagi, di ba? Ganon dapat ang gagawin niya kung totoong minamahal ka. Pero bakit until now, no, nabibigyan ka pa rin ng kapraningan? Ibig sabihin, utol, kampante lang siya na nandiyan ka lang palagi. Oh. Yes. So nang dahil sa pagkakaroon niya ng kampante is dito ka napapraning. See? So ibig sabihin yung pinaka-K natin is dapat maging kampante ka din. Kasi the more na magiging kampante ka, no, at saka hindi ka nagbibigay ng mga updates, hindi ka rin nag-feed sa kanya ng mga kasagutan, is tiyak, mabibigyan din siya ng question sa kanyang isipan. Oy, teka lang, bakit parang nagbago to? Bakit parang nag-iba to? Na kung dati is panay to, sa akin panay to hangad ng mga updates, panay to tanong sa akin, yes, panay to bantay sa akin, pero bakit ngayon parang binabaliwala niya na ako? Bakit parang hindi na rin kumikibo? Bakit parang hindi na rin panay tawag, hindi na rin panay chat sa akin, panay text? Yes, mapapansin po yan ng partner mo na lalaki. See? So ngayon, dahil sa nabibigyan siya ng katanungan sa kanyang isipan, ano yung tawag mo dyan? Hindi pa ba kapraningan? So ngayon, mas lalo talaga siyang mapapraning kapag kung meron ng katanungan sa kanyang isipan and then hinahanap-hanap niya yung kasagutan at saka kung wala pa rin siyang mahanap na kasagutan, utol, ay tiyak, mas lalo talaga siyang mapapraning. No? Mapraning na mapapraning talaga. Kagaya sa'yo. Di ba napapraning ka dahil kung ano man yung katanungan sa iyong isipan is wala pa rin nagbibigay ng kasagutan. Pinipilit mo pa siya, hoy, mag-send ka na ng picture dito, saan ka ba? Sinisira mo na naman yung tiwala ko. Yes. So, ganun din ang gagawin natin. No, kailangan lang din nating mag-reciprocate sa kung ano yung pinapakita niya is dapat kayong mga babae ay ganun din ang pinapakita ninyo. Na kung binabaliwala kayo, na kung nagiging kampante siya, is ganun din ang gagawin mo. Babaliwalain mo rin siya at saka magiging kampante ka rin. Kailangan mo ring magtiwala sa iyong sarili, utol. Hindi yung ikaw lang ito yung palaging habol ng habol, yung tipong palaging nangangailangan, yung tipong hindi mabubuhay kapag mawala siya. Dahil kapag mababasa po ito ng lalaki, utol, patay kang bata ka. No? Mas lalo kang aabusuhin kapag malaman ng lalaki na ganito ka. Na yung tipong parang napapraning ka, na yung tipong hindi ka mabubuhay kapag mawala siya. Kapag mawala lang siya sa tabi mo is kung ano-ano na yung mga iniisip mo. Diyan pa lang is mas lalo pang madadagdagan yung kampante ng partner mo na uy, kahit ano pala yung gagawin ko dito, kahit babalawalain ko ito ng husto, kahit magloloko pa ako dito, is andito lang naman to sigurado, maghihintay. Yes. So ngayon, dito pa kung minsan, or ito pa yung magiging dahilan kung bakit mas lalo pang nangangaliwa. Kasi kampante siya eh. No, na nandyan lang na may maghihintay na kung sakali man na hindi mag-workout yung relationship niya sa bago niya is may babalikan pa rin. So kumbaga pa pwede siyang mag-enjoy muna. Na at the same time is habang kayo pa. Kasi alam niya na kahit ano yung gagawin niya is hindi mo naman kayang mawala siya. Yes. So that's why, utol, kailangan wag mo ring ipakita na ikaw ay napapraning. The more na malalaman ito ng partner mo na napapraning ka sa kakabantay mo, yes, sa kakahingi mo ng updates, sa kaka-chat mo palagi sa kanya, sa kakatawag mo ng lagi-lagi din sa kanya kapag hindi kayo magkakasama, is isa na po itong kapraningan. Lalong-lalo na sa mga LDR dyan. Na yung tipong walang sagot yung partner mo sa isa at saka sa dalawang missed calls mo. Huwag mo nang pasundan. Hindi naman yan bobo, hindi naman yan tanga. No, na nakikita niyang may missed call ka tapos hindi ka papansinin, hindi ka tatawagan o hindi siya magko-callback. So ngayon, kahit isa o dalawang tawag lang po yan is sapat na po yan, no, para mag-update siya, no, para bigyan ka ng kasagutan na babe, oy, sorry hindi ko nasagot, pasensya na, nandito lang ako, and then tatawagan ka. Yes, so ganyan lang dapat. Hindi yung ipapakita mo na sobrang praning ka, na meron kang 10 na 20 missed calls or messages na halos lagpas 20 na walang sagot. So then, utol, ikaw at ikaw lang yung mababaon sa kapraningan kung ganito ka. And tiyak, hindi mo makakamit na mapapraning yung partner mo kung mas lalo kang nagpapabaon sa kapraningan mo.
Kung gusto mo talaga makatakas sa kapraningan mo at saka siya ito yung mapapraning kakaisip sa'yo, huwag mo siyang bigyan ng kasagutan. Huwag mo siyang bigyan ng validations. Maging mysterious ka. Huwag ka masyadong mag-update din. Less talk ka or huwag ka masyadong mabunganga o sasabihin ang lahat-lahat sa kanya. Hayaan mo yung siya ito yung maghahalongkat ng kasagutan, no? Magtatanong sa'yo palagi. Huwag mong pangunahan. Tiyak, mapapraning po kakaisip sa'yo yung isang lalaki. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong sa inyo at saka sana'y naunawaan ninyo ha. So magpakatatag po kayo. Kayang-kaya mo yan utol. Na kung may napapansin kayo na merong kababaihan na napapraning yung mga kalalakihan sa kanila, diba? So kailangan mo itong tignan na, uy, ito pala yung tanging solusyon. No? Kailangan pala is bitin-bitinin sa mga kasagutan para sila ito yung maghahalongkat ng katanungan. That's why ang magiging resulta sa kanila ay mapapraning. Yes, yun po ang sikreto ng ibang babae kung bakit may napapraning na lalaki sa kanila. Ha? So yun lang po, maraming salamat. And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment lang dyan sa ilalim, lalong-lalo na sa YouTube channel namin dahil dyan po kami sumasagot. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nakawa.